barkada trips, talagang wala akong ambag, guys. Talagang maghanap lang ng mga cutesy na pupuntahan. Yan ang ambag ko. Pero like navigating or researching, hindi ko yan ginagawa. Hinga sa parte ko na na-accomplish ko siya na mag-isa. Kasi pinaghirapan ko yun. Na-try na namin lumipad sa ibang bansa na magkahiwalay ka. Basta parang may ganun, may mararamdaman kang lungkot na parang gusto mo na umuwi. Given na experienced travelers na kayo. So ano yung mga nyo, pet peeves? Nice. Yes. Ano ba, hindi naman siya specific sa travel lang. Yung mga inconsiderate siguro na matatawag. Na hindi rin naman sila aware siguro. Like, kasi 'di ba may mga daanan na sakto lang for dalawang tao. Ganyan. Tapos minsan syempre may naglalakad towards the same direction na magkatabi. Ganyan. Tapos ang bagal. Ganyan. Hindi ka makadaan syempre. Kasi nabablock nila yung daanan mo. Marami rin namang tao. Hindi ka naman makapag-counter kasi syempre may mga dumadaan din naman dun sa kabila. So wala kang choice kundi sumabay sa pace nila sa paglalakad. Ang hirap din naman mag-confront or whatever. Oo, kasi baka ganun talaga silang maglakad, 'di ba? Hindi naman lahat pareho ng bilis ng paglalakad, 'di ba? So wala kang magagawa. Ano ka na lang, parang you try to be considerate sa kanila. Oo. Ano ka na lang, antay ka na lang ng opportunity na maunahan sila. Pero yun nga, may mga iba naman na pag nakita nila na merong tao sa likod nila, ga-adjust naman. Pero meron din hindi eh. So, ayun, siguro yun yung sa akin. Ako naman siguro, I do my assignment na mag-research in terms of how they do things. Like for example, alam naman natin na sa Japan, very kalmado sila in so many ways. Pet peeve ko is yung mga ibang tourist na medyo malakas mag-usap. Kasi nga syempre, nas ibang bansa tayo. So, di ba, we have to adjust din on how we do things. So, sa Japanese culture kasi pag nasa train, ang sabi, rest na din nila yung travel, yung mga train ride, bus ride. So, very considerate sila, tahimik sila kasi mapapansin mo may mga natutulog or may mga nagbabasa. So, minsan lang may mga tourist na, alam mo yun, siguro nga sa kanila normal na mag-usap sa train and then minsan medyo malakas. So, yun sa akin. Ready na ako. Kasi bigla akong may naisip. Pet peeve ko, yung hindi ka nagbibigay ng space for flexibility sa planning stage pa lang ng travel. Kasi may experience ako na sige sa basa ng reviews, research, ganyan. Tapos very hard siya dun sa part na since may nag-review ng ganito sa isang page, follow natin to lahat kasi na-experience na to na ibang tao. So para kumbaga fail-proof siya yung plan na nabasa niya online. Pero for me, since iba-iba tayo ng pagkatao, ganun, iba-iba tayo ng comfort or perspective. So parang bigay ng flexibility sa planning stage pa lang. Ako naman, actually pet peeves ko rin yung mga nabanggit nyo guys. But to add on to that, yung sa akin is yung pagiging inconsiderate when it comes to taking photos, selfies, groofies. We know naman how it's important for us to keep a copy of that memory, diba? Pero marami kasing tourists sa tourist attractions na napaka-inconsiderate when it comes to giving the time dun sa ibang tao. Naiintindihan ko na baka first time mo rin yun, first time nyo rin makapunta doon, baka ito lang yung time nyo makapunta doon, but hindi lang kasi kayo yung tao na nandun sa place na yun And siguro parang it's a courtesy na rin to the other persons to give them also proper enough time para mag-take ng selfies. Yung iba kasi napakatagal, paulit-ulit. Yung iba naniningit pa. Nagagets ko yung yes, kailangan talaga makapag-keep ng photo. But of course, din, kailangan nyo rin i-assess kung gaano karaming naghihintay yung tao. Well said. Ako kasi more on tulog Kapag ka naupo, tulog na agad. Honestly, yun yung ina-avoid ko, maging pet peeve nyo. I try to be mindful with my actions, especially within the group. Baka may kayo. Parang sa tingin nyo pet peeve nyo na alam nyo kiniinisan ng ibang tao. Ako, as a self-aware king, as a Libra myself, ewan ko, personality ko na kasi talaga siya na mahirap ako mag-decide. So,
very kasi okay lang din, okay talaga kasi ako sa kahit ano. Kaya pag kailangan mag-decide, kunyari saan pupunta, saan kakain, anong gagawin, whatever, I'm okay with everything. So kung may preference kayo, go lang. Honestly, parang ganyan din naman. May enjoy ko siya. Kaso, I understand din na other people sometimes would also want you to make a decision. Siyempre, iniisip din nila na sana nag-enjoy ka din dun sa trip. Or baka nahihiya ka lang or whatnot. Pero, yun. So, I have to work on that. To make a firm decision during times na siguro may gusto talaga akong gawin. Yun siguro yung isa kong Dapat trait pa. na pwedeng maging pet peeve ng ibang tao. Wala baka maiyak ako. Pero Ayun. Siguro isang ugali na sa day yung kiniinisan nyo sa akin is kung gaano ako kapili sa pagkain. So feeling ko nare-restrict ko yung yung pagiging adventurous nyo because of the fact nga na kino-consider nyo ako kasi nga very limited lang yung yung cuisine na tinatanggap ng dila ko. But during the past recent travels ko, doon ko natutunan na shit, bakit ngayon ko lang to natikman? Na parang ang dami kong na-miss, like shit. Ang dami kong hindi natikmang pagkain dati. It's something na I'm working on. So, to cite an example, we've been to Japan few times na and never pa kami nakapag-try ng sushi place in Japan dahil hindi siya kumakain ng sushi. So, ganun siya ka-picky eater. So, kung ayaw niya talaga, hindi niya talaga ita-try. Pero, recently din naman, kahit papaano, nakikita mo. oo, nagre-research na siya ng mga possible niyang magustuhan na kakaibang kainan din Kasi naman. parang hindi pa kita na-try makasama sa sushi place. Or Ayaw niya lahat ng ingredient ng sushi. Ayaw niya na mayonnaise, ng wasabi, yung hilaw na isda. Ayaw niya lahat yun. Takoyaki, hindi rin siya kumakain. Yes. Actually, tinaray kong kumain ng takoyaki. Pero, di ba, nagtry ako sa Japan. Authentic takoyaki, hinintay natin. Yes. Siya lang kumain. favorite ko yun. Hindi ko talaga bet yung lasa ng lansa. Di ba meron yung lansa factor yung authentic na takoyaki. Siguro yun lang yung iniiwasan ng dila ko. Yun naman yung proof na nagtatry na. Yeah. Pero yun, may limitations talaga eh. May mga acquired taste na sinasabi. May mga ganun akong na-adapt. Like the matcha. Yun. Parang nagustuhan ko siya. Well, yung cilantro yung lasang sabon, di ba? Ayun, hinahanap-hanap na siya ng dila ko pag kumakain ng banh mi. Parang kulang. Yes! Parang kulang ang banh mi pag walang cilantro. Like, it's not banh mi at all. Yes! Sorry Hindi pa rin nag-adjust. Oy, another example pala, no? Ng Vietnam. Kayong tatlo, kumain kayo na yung pho. And ako, nag-Oreo lang ako nun. Kasi hindi ko nga gusto yung lasa nung cilantro that time. Yun lang yung nilunch ko. Kayong tatlo kumain kayo ng pho, ako hindi. And nag-pho na tayo nung nag-Vietnam tayo, di ba? With sabon. Yes! Di ba? Siya mismo naglalagay ng sabon. Sorry po. Sorry At ka. lahat nung kinain niya meron doon. Yeah. Nung ko na-realize na ang dami-dami ko sigurong, ang dami kong na-miss talaga na cuisine during the past travel. Ang dami ko. Pero, ano na din naman ako, I believe that I'm a very self-aware person. Siguro ako ang naiisip ko lang, parang minsan nagiging inconsiderate ako with other people in terms of yung pagod nila. Yung parang ako kasi siguro at that time, kahit yung tri-city natin, parang yun yung naisip ko na parang may mga gusto pa akong puntahan. Pero 'di ba, yung mga itinerary naman is just a guide. You have to give allowance dun sa scenario, sa weather or whatever. Siguro ako, to be honest, meron akong face talaga na parang pag hindi natuloy yung ganitong plano, medyo nalulungkot ako. Pero hindi naman ako like never naman ako nagsabi na hindi, ituloy natin to. Never naman. Pero I know deep inside me and siguro may lungkot, may kurot, 'di ba sa atin naman luxury naman talaga, lalo nung mga una ang traveling. So ako parang lalo Tri-City is yung first ever international trip ko. So sabi ko, lahat ng pwedeng pupuntahan. Pero syempre yun nga, may pagod, like yung timing, hindi naman yung budget. So parang ako, ay hindi ko alam kung napapahalata ako kasi yung mukha ko nagsasalita dito ng kusa eh. So minsan pag nalulungkot ako, feeling ko, nafe-feel din nila na yun nga, maybe na-disappoint ako kasi hindi natuloy itong ganito. Meron akong na-remember, I think sa Boracay. Hindi ko alam kung
kung naaalala niyo yun. Pero yung like sunrise sa Boracay, parang ako gusto ko siyang ma-experience. Kesa maglulungkot-lungkutan ako, masisira yung buong trip namin, might as well, kung may gusto kong gawin, na kaya ko naman gawin on my own, then might as well do it. So, ano yun, ginawa ko yun, naggumising ako ng maaga, pinanood ko yung sunrise. And yun, 'di ba? At least hindi ko sila yung parang sisisi na kasi hindi gumising ng maaga, hindi tuloy nakita 'di ba? Ano naman tayo, dapat we also are sensitive enough. Hindi pwedeng lungkot-lungkutan lang tayo sa travel kasi sayang ang travel. So, kung hindi mo maa-attain na hindi mo yun mapuntahan, go, laban mo yan. Yes. Enjoy natin, huwag tayong gumawa ng problema. Make the most, nandun ka sa bagong lugar. Recently, yung mga nasasamahan kong groups. Pero, natututo na akong mag-no pag, hindi ko alam kung yun nga, kung pag may nag-no sa group, may na-offend ba, may na-feel bad ba. Pero yun, for me, natututunan ko na mag-no ng walang guilt feeling. Kasi parang inaalaw mo din yung ibang tao na ma-experience nila yung gusto na ma-experience. Na walang bigat. Kumbaga, na-enjoy din nila. So, kunyari ako, gusto ko matulog lang nga ng mas mahaba pa. Tapos yung mga ibang person gusto mag-early breakfast, magsimba ng maaga. Iniiwas ko na lang yung sarili ko dun sa sitwasyon na makakabigat pa ako dun sa plano nila. Parang tulog ako dito, sige go lang kayo dyan. Tapos kung ano man kailangan nyo, text nyo ako kung may kita tayo sa ganyan, yung mga ganun. So yun yung isang feeling ko na improve ko na din sa sarili ko. Napakahalaga din nun kasi kaya din naman sila nagtatanong dahil yun nga, nagsiset sila ng plano nila. So kung hindi mo talaga gusto or hindi mo kaya, sabihin mo lang kasi kaya naman sila nagtatanong dahil nga hindi ka naman nila pipilitin, ganun. Hindi para mang guilt trip. Oo. Rather, ask you, para din, makapag-planning ka. Syempre as much as possible gusto nila ikaw makasama pero kung ayaw mo naman, if you said no, edi matutuloy nila yung plano nila na Walang tampo. ng maayos. Very important talaga siguro, I think, communication. Not just sa romantic relationship, pero like sa friendship din. Kasi, di ba sabi nga nila, call mo as an expert sa mga relationship. Hindi naman, nabasa ko lang. And then, na parang, di ba, huwag natin i-expect na yun yung magiging interpretation ng isang tao sa nararamdaman natin. Kasi tayo lang ang masasaktan. Unless we communicate, we don't expect na naiintindihan tayo ng other person. Ako nung yun dun sa last travel natin, honestly. Parang open forum na to Kaya nga. Kasi parang during that time, yung sa Vietnam, parang very alagain ako. Oo naman. Baka i-edit mo. Very elegant na. Oo, kasi yun di ba yung parang sinabi nga ninyo na first time ninyo na magalaw yung mga gamot. Oo, to the point na parang binibigyan na nila ako ng multivitamins. Siya sumagot ng siya lang gumamit. Tapos ang hindi ko lang nagalaw is yung Ursiflora. Oo, lahat na BioFlu, yung pang-ubo, pang-sipon. Lahat yun present. Tapos, yung nakakatuwa pa, pati picture, yung pinang-my day ko. Sila din. Oo. Taga-share na lang. Nire-repost ko lang. So, ayun. Honestly, ako parang inisip ko, parang isasama pa ba nila ako next time? Kanya-kanyang role naman yun sa travel. Hindi naman pwedeng lahat kayo Tsaka, taga-picture, mahirap. Wala naman makakakontrol kung kailan ka magkakasakit, di ba? Sino bang gusto mo? Kaya nga nagpe-prepare, kaya nagdadala ng gamot para just in case. Nagkataon lang talaga. Siguro naman, for me, as a caring Capricorn, wow! May duty kasi ako. Hindi, parang meron kasi ako ganung ugali na parang duty ko na maging ready sa lahat ng bagay. Kaya parang kailangan Yung magsasalo ng ibang damit. Yes. So parang pag merong isang kulang, ako lagi yung pupunuin ng pagkukulang. Parang may ganun ako nga na ugali. So yun, that trip, dahil laging ready ako, lahat ng gamit na pwedeng dapat dalhin during that trip, kasi ganun yung season nun, dinala namin, like the Jisoo Life, kasi in-expect namin na mainit, yung mga anti-cough, mga anti-sipon, lahat nun, in-expect din namin, kasi baka nga yes, dahil sa pag-adjust ng weather. So ako naman, ako, never kong na-feel na naging pabigat ka during that trip. Naiintindihan ko na
parang you were going through something and siguro magiging ganun din ako kapag ako naman yung nagkasakit during that. Pero next time ikaw na mag-share ng stories mo. Nakakalain ko. Puro tulog sa... Hindi na ako nakapag-vlog doon. Dinala ko ito pero hindi nakapag-vlog kasi nga. Yes! Kaka-picture. Jesus life. At saka di ba Picture dito, Jesus life. As a caring Capricorn nga. So as you can see, may pag-change position tayo. Kasi we want to share, a more in-depth perspectives from solo travelers and for couples. To start with siguro yung about solo traveling. So just to give you guys an idea. So nakakatapos ko lang nung aking third leg successful solo traveling. Pero it happened actually by accident. Hindi ko pa ata na-share. Meron akong boss, shout out sa'yo, alam mo kung sino ka. Ano siya, as a supportive boss, magaling kasi siyang maghanap ng cheap flights, katulad ng ating mga pambato dito. So, ganun din siya. So, yun, yung first travel ko kasi is South Korea na solo. Nakakita siya ng murang flight to South Korea, which is 4,000 pesos, guys. Sino ba naman ang hindi mabubudol? Balikan na yun. Balikan, pero walang check-in. So, like, flight itself lang yung 4,000. Sino ba naman ang hindi ma-entice sa 4,000 pesos? Tapos, as a K-drama fan, talagang dream come true na makapunta sa Korea. So, originally, meron yung work bestie ko. Dapat dalawa kami. Pero, nagpatiun na ako kasi talagang baka maubusan ako. So, like, hindi ko na na-consider ang season. Ang na-consider ko lang 4,000 siya. Tapos nung sinabi ko na dun sa work bestie ko na, uy, tara na, mag-book ka na din, 4,000 lang. Tapos sinabi niya sa akin na, naku, ano yun, tag-ulan. Tag-ulan daw. So parang medyo naging hesitant din siya. Ang ending is, hindi na siya nag-push na sabay kaming sa South Korea. So yun, naging solo trip ko siya. And guys, ang ina-expect ko was, it was a rainy entire trip, but it was the opposite. It was like oven moments. Talagang sobrang init. Talagang nag-rushes pa ako nun. Pero yun nga, again, it started by accident. Pero when I was already on the trip, parang ako, 'di ba guys, you can all agree na talagang taga-sunod lang ako. Like sa family trips, barkada trips, talagang wala akong ambag, guys. Talagang maghanap lang ng mga cutesy na pupuntahan. Yan ang ambag ko. Pero like navigating or researching, hindi ko yan ginagawa, booking, whatever, hindi ko yan ginagawa. Talagang magpapakyut lang tayo doon, aaura at susunod, ganon. Pero doon ko natutunan na magplano para sa sarili ko. And then, kahit takot na takot ako dahil hindi ako marunong mag-navigate, mahina ako sa mga direksyon. Takot na takot ako at that time. Pero sabi nila very precise and exact naman ang Naver Maps. Which is true naman in terms of timing and all. Ayun, parang naging na tayo, medyo palaban na tayo ngayon sa mga... Saka hindi, siguro dahil wala din naman akong choice. Sinong asahan kong mag-navigate? Diba? So yun talaga, when you decide na magsa-solo travel kayo, hindi kailangan na magaling kayo when it comes to navigating or directions. Hindi. Ano lang tayo, maps lang. Kasi ngayon, again, yung mga countries na napuntahan ko, Japan and Korea, solo traveling, I can consider them safe countries na kahit maligaw-ligaw ka, very convenient ang transportation. Sa Korea, I use Climate Card, which is unlimited train and buses. So hindi tayo para kabahan na maligaw. Talagang mali ito, lipat ako sa kabila. Ganun. Kasi again, yung part ng experience na maligaw eh. So you have to be talagang kalma ka lang. Kasi yun nga, yung mga countries na yun, very convenient. Connect talaga ang transportation. So, hindi ka kakabahan. Sa mga kinakabahan dyan, katulad ko na prinsesita sa travel, kaya nyo. Talagang tapang lang. And I would like to say na I'm a budget traveler. Sa shopping, hindi na tayo mag-talk doon. Pero, nasa sipag mo lang yun sa paghahanap ng accommodation and flight eh. So, depende sa budget mo. Pero, yun nga, in terms of food naman, sa Korea, hindi ko ma-recall, pero tayo, fasting. Since nga yun, for solo travel ko, laban talaga ako sa mga activities. So, hindi ako nakapag-explore in terms of their cuisine. So, medyo kami, best friend kami ng mga convenience store and literal fasting. Talagang pag nanghihina na ako sa kanila ko promise, walang halong pag to. Kasi talagang gusto kong masulit. Yun naman, hindi dahil nagtitipid ako
Sige, medyo din. Pero more on dun ako sa gusto ko matapos ko to lahat ng itinerary ko. Kailangan masulit ko tong trip na to. So, hindi ko masabi yung medyo safe na budget sa food kasi nga naging fasting yung ibang days ko and then majority is yung mga convenience store. And also, sa Korea, kailangan you pay for 2 people. So ako, as a tipidity princess, last day lang ako nag-samgyup. Nasa Korea ako, once lang ako nag-samgyup. Kasi kailangan mong magbayad for 2 packs. Hindi siya kasing solo travel friendly ng Japan. So, kung katulad ko kayo na nagtitipid, okay na ako sa mga street food and convenience store. So, hindi ko maibigay ang budget sa food. Pero yun, in terms of flight and accommodation, depende talaga sa preference nyo. If you're willing to do hostel, may kasama kayo sa room, and then makakatipid kayo. If naman gusto nyo, may option din naman kayo na kayo lang sa room, syempre mas mahal yun. Yun nga, kasi babae, di ba? Minsan yung iba, natatakot na bakit ka nagde-decide na mag-isa mag-travel. Tapos guys, linilaban ko pa na mag-hostel kasi nga as a budget traveler. Ako naman, never naman ako like yung safety issue na feel ko na parang may mga whatever. Kasi yung first 2 ko, female lang yung mga ka-room ko. And then this time, yung last ko, mix na siya. And never naman ako na naka-feel na parang hindi ako safe. Minsan lang medyo awkward, syempre, diba, na may mga kasama kang guys. Pero never naman yung creepy na feeling mo may nagsisilip or whatsoever. Wala namang ganun. Minsan lang ma-awkward ka. Kasi like, magbibihis sila doon. Hindi naman parang tayo dito, nude whatever. Siyempre yung magbibihis lang ng Tops. Oo, ganyan. Hindi ba iiwasan? Pero wala namang anything bastos akong na-experience so far. And wag naman ever. Sana. So, never naman ako naka-feel na hindi ako safe dun sa mga, kahit mag-isa ako and kahit babae ako. Pero, hindi din ko naman sinasabi na magpakakampante kayo. You have to be very observant din sa paligid mo. Hindi yung hindi safe dito. Talagang laban ako sa mga sulok-sulok. Hindi. You have to be very observant din. Kasi, we'll never know, diba? Ano naman yung maging observant ka lang kung merong mga unusual na activity ng mga tao sa paligid mo. So, para lang ready ka tumakbo. Then ready ka to act agad kung sakali mang whatever happen. So, siguro yun lang ang mapapayo ko sa mga nag-iisip or nagko-consider to solo travel. Go ahead. 'Di ba? Kailangan mo lang mag-research. You have to be confident. Kasi wag mong i-overthink. I-enjoy mo yung mga ligaw moments. Pero yun nga, if I will say din na minsan malulungkot ka din in a sense kasi syempre parang pag may activity, hindi lang dahil sa photo, isa yun, of course. Pero yung may mga activities na parang maisip mo, maganda to na kasama ko sana yung barkada ko, kasama ko sana yung family ko. Pero it will also motivate you na to work harder, diba, na hindi. Katulad na lang laging sinasabi ni JM na isa sa mga Lodi vloggers natin na pag nandun siya sa isang lugar, parang lagi niyang iniisip na next time, dadalin ko yung family ko. So ako naman, sana next time ma-experience ko to with the barkada or yan nga kasama yung family. Yun lang siguro for now. Sa male solo traveler, ang main concern ko as an introvert traveler, is yung, kung sa Philippines, medyo hiya akong mag-approach ng mga tao sa train station, sa mall. So pag nasa foreign country ka, tas mag-isa ka, wala kang options kundi kumausap. Kahit may language barrier na hindi sila marunong mag-English, hindi ka marunong mag-Chinese. Sa local tongue nila, kailangan mo mag-adjust and you have to find a way yourself na i-figure out mo kung paano kayo mag-communicate para makuha mo yung kailangan mo or yung paghingi mo ng tulong sa ibang tao as a stranger, as a foreign tourist. Yun, isa yun sa na-break ko nung nag-solo travel ako to Taiwan kasi ang hirap nila English, especially dun sa area malapit sa airport, ng Taoyuan, na province pa siya. So yun yung isa kong natutunan as a solo traveler. First time ko din yun mag-international solo travel. So yun, malaking hinga sa parte ko na na-accomplish ko siya na mag-isa. Kasi pinaghirapan ko yung trip na yun. Yes, pinaghirapan ko yung pagbuo ng planner. Muntik ko nang hindi ituloy yun dahil sa mga bagyo na paparating sa Pilipinas. Pero pagdating sa Taiwan, super init kasi July, summer pa nila. So yun, yung ibang concern ng ibang tao sa pag solo travel is yung activities, paano mo siya ma-enjoy. For me, yung
recommend ko is find activities na magagawa mo nang ikaw mag-isa. Like go explore museums, malls, go to cafes, eat alone. And siguro yung umakyat ako ng bundok sa Taiwan, yung mag-isa. So yun, habang ginagawa ko yun, may nagvi-video ako mag-isa para siguro insurance ko na din in case na may ibang tao na may mangyari masama, yung mga ganun. Tapos pagdating ko sa tuktok doon, ginawa ko, video call ko yung nanay ko para makita nila na, nandito ako sa ganyang bansa, ganyan. Ayun. So pinakita ko yung view and all. And para din makita nila na safe ako after ko gawin yung kabundukan na yun sa ibang bansa. Magandang tip yun as a solo traveler na mag-capture ka ng sarili mo para din ma-back upan mo kung may mangyari masama sa'yo or yung mga ganun. Just to document. Oo, hindi lang siya for saving yung moment na yun, kundi para din security mo na nasa video kayo, hindi nyo pwedeng galawin. Yung mga ganun. Hindi ko alam mo. Yun. So, isang tip na ginawa nung time na ako yung mag-isa sa ibang bansa. Tip ko lang siguro as a solo traveler, book everything ahead of time para maging mas mura siya for you kasi wala kang kahati sa kahit anong gagastusin mo. So, book ahead of time, plan it well, or research Parang everything. isang bagsak lang, Yes. Pwede mong himay-himayin yung gastos mo. Una yung flight, then hotel, tapos yung mga transportation mo, activities, ayan. Tapos save mo na lang siguro yung pocket money mo for food and additional expenses like kung magpapasalubong ka or shopping for yourself. Yun lang naman yun. Ito na, as a couple naman, ayan. Can you share tips, comments, suggestions? Okay. So siguro share muna namin guys na Charlene and I have been a couple for over 10 years. Dapat gumanon kayo. May Para makita yun. Ay, ganun. Yes, for over 10 years. And I could say na mas marami akong naiisip na advantages versus yung disadvantages as a couple when you're traveling. Kasi budget-wise, Yes. Oo. 50-50 kami palagi. Doon palang panalo na eh. Oo. Kumbaga, kami budget traveler din kami at first eh. Like, I remember, di ba nung nasa Hong Kong tayo, na ganyan tayo, Mirador ba yun or Chongqing Mansion? Yun ang go-to ng mga budget travelers sa Hong Kong. Ang either Mirador or Chongqing. Kasi nga super mura ng accommodation doon. So dun pa lang, medyo mas nakakabawas na siya sa bigat nung expense namin. Well, aside from budget, experience-wise in general, kasi when you travel with someone, you know, all the more pa na couple kayo, di ba? Mas magaan yung, kumbaga, yung general experience nyo. Kasi meron kang katuwang sa mga gagawin mo. Like, tagabuhat ng ganito, magtatanungan kayo kung saan kayo pupunta, sinong gagawa ng ganitong bagay, mga ganong bagay. So, mas magaan yung planning at saka yung execution din. Shared yung responsibility. Abilities. Correct. And then, walang sisihan. Kasi, never kami nagkaroon ng sisihan kasi siguro, open-minded din, aware din kami na hindi kami dapat magsisihan kasi ginawa namin to na Tsaka decision. plinahan namin tong sabay, so parang wala dapat tayong makalimutan. And kung may makalimutan man, sabay natin siyang nakalimutan at nakaligtaan. So wala kaming ganong sisihan. Never namin napag-awayan yun. Ano pa ba? Oo. Tapos lagi sinasabi nung iba, parang you have to travel with your partner kasi doon mo mas makikilala yung mga differences and all. Pero Wala. hindi kami makakonect sa ganun. Wala nga. So parang walang sisiyang naganap sa mga travel site even with you guys. actually, sa lahat ng travels natin, never akong naka-recall na nag-away kayo or Wala. naka-feel kami na parang, nag-away sila. Wala. Ito kayo. Oo. Very kasi kami, direct with each other. So parang ma-feel mo pa lang na parang maiinis ka na. Parang masasabi mo na agad sa kanya. And yun, makapag-adjust na yung bawat isa. Para hindi na matuloy sa away dahil nga nasa trip kayo, sayang naman. Yung first ninyo is yung Hong Kong, Macau. Yes, Macau. Yung nyo kanina. Diba Yes, yung Macau. Wala. Anong gagawin natin? Mag-away tayo. Anong magagawa ng away natin sa sitwasyon? Yes! Diba? And then, yung solution na agad, which is mag-book ng flight, diba? Next time, matuto tayo. Na kailangan at least 3 to 4 hours dapat nandun ka na sa airport. And then, may ginagawa natin, diba? Worth it naman ata. Yes! Pinagkakang mga chocolate.
tips, ayun, siguro it varies din from couple to couple kasi siguro ang main factor din noong kung gaano magiging kasaya yung travel nyo is kung gaano kayo ka-compatible as a travel buddy. Kasi baka romantically dito ang okay nyo pero yun nga sinabi mo kanina, no? Baka pag nag-travel kayo, doon nyo lang makikilala na ganito pala yung ugali niya, mabilis siyang mainis, ayaw niya naman ganito bagay. So, siguro doon hindi ako makakapag-provide ng tip kasi nga, it really varies per couple. Pero yun. Ano, diba, like you said na picky eater ka. Oo. So, paano set up nyo pagka may gustong itry si Chari na kainin? Wala. Buti naman siya. Willing naman siya mag-adjust sa akin. Nung una, ganyan. Pero syempre, na-realize ko, as we grow older, na dapat, ako rin, dapat nag-a-adjust. Kasi nga, hindi lang, Pa rin naman. exactly, hindi lang siya para sa akin, pero hindi lang siya para sa kanya, pero para sa akin din. Diba? Na parang siguro naman, hindi lang naman dapat McDo lang ang kainin ko pag nag-out of the country. Although, Sarap din naman mag-turn. gusto ko rin i-try yung ibang fast food restaurant sa ibang bansa. But, siguro once lang, ganun. So, mag-try din mag-dive into their local cuisine, diba? Yun. So, paano kayo nagde-decide on what country to choose or where to go? Ganun. Mga places. Siguro kung ano yung... Same with Madjo siguro. Malaking factor talaga yung price ng flight. Yun yung pinaka, namin, kino-consider kung gaano kamura yung flight. Then from there, dun kami magpa-plan kung ano yung magiging itinerary, the hotel, ganun. Of course, yung mga i-check mo lang din naman na flight is yung mga countries na gusto mo nang puntahan to begin with. Exactly. And yung deciding factor na lang is kung alin yung matatimingan mo na mas mura between the countries na gusto mong puntahan. Siguro ang pinaka-general tip na ginagawa, na pwede naming ma-share na ginagawa namin is we are really booking ahead of time. Like siguro 1 year ahead. Talagang nag-grab kami ng seat sale. Sabihin nyo ng kuripot kami kung kuripot, cheap kami kung cheap. You're really cheap. Kasi Practicality na. exactly, 'di ba? Deciding factor talaga kung gaano kamura yung flight. Kasi alam naman natin na kapag mas malapit kang nag-book sa travel date mo, mas mahal. 'Yun. So, 'yun, we're doing the opposite, which is yung booking ahead of time. And nag-work siya, 'di ba? Nakaka-steal tayo ng mga piso sales, 'di ba? Lagi tayong suki ng mga 'yan. Nakakaabang kami. Meron ako Yeah. Perfect. Yes. Ayun, siguro, one thing that I could share na lang din siguro na medyo separate from him, aside from nag-US ka for a business travel, is yung meron kaming, nakakatawa man to, pero na-try na naming, lumipad sa ibang bansa na magkahiwalay kami na flight. Di ba nagkaroon ng promo si Cathay Pacific nung pandemic? I don't know kung naalala niyo, pero nagkaroon sila ng promo wherein sasagutin nila yung flight mo. Yes! From Manila to Hong Kong. Kasagot lang ng survey nila. Okay. That was the time na talagang nag-reopen yung mga business. Ang mabayaran mo lang is tax charges. Pero sagot ni Katay yung parang airfare kumbaga, yung pinaka-charge. Si Char nakapag-avail nun. Ako hindi. Hindi. Sumagot ka rin ng survey. Ako nagsabi sa kanya nun. Ako nagsabi ng promo na yun sa kanya. Magsagot ng survey. Yes! Okay. Naghuhugas ata ako na ng plato. And it was the peak time. Peak time yun. So, nung nag-try ako mag-enter, hindi na ako makapasok sa link, sa browser, parang ganun. So, all to say, siya yung nakapasok, ako hindi. And that's the reason why, nakapag-book siya ng flight, na Cathay Pacific, and kailangan kong mag-book ng separate flight. So, naganap kami ng cheap flight na medyo similar yung time. And yun, nakapag-book naman kami ng Cebu Pacific from Manila to Hong Kong. So, yun, nagkaroon kami yun yung first time namin ever na hiwalay kami sa flight. So, the experience naman was okay. Syempre, medyo kinakaba-kabahan ka rin. Kasi parang, anong gagawin ko rin pagkalapag ko rin? Baka mamaya maano ng immigration ng Hong Kong. Yes. Pero very smooth naman din yung naging proseso. Wala naman mga tanong-tanong whatsoever. And then siguro ang pinaka naging challenge ko lang was navigation kasi sanay ako na confident naman ako na makakarating ako dun sa parang hotel namin sa stop. Pero may kaba factor pa rin. Hindi mawala yun kasi baka mamaya maligaw ka, ma-misread mo yung parang nababa yung translation nung sa bus, yung mga kasi Chinese characters eh. Parang how long apart yung flight? Medyo matagal kaya hindi kaya na hahantayin sa airport. Oo. Yes.
So, Social. sino mas nauna nun? Ako yung nauna, so medyo forte naman natin ang navigation with the help of Google Maps. So kaya na-assist ko rin naman siya nung Yes. Good thing na nauna ka talaga. Oo, parang pabor din na Nothing. Ganon din ako. No offense, Titi. Yeah. pabor din na nauna nga ako kasi nung time niya natuturo ko na kung saan siya pupunta. Ganyan. Yes, that's it. I think sinundo pa nga kita. Nakakiligin ka. Sa may bus stop. Ako sa bus stop yan. Oo. Yes. So yun, ako naman never ko namang parang pinangarap na para magkaroon ng solo travel. Kasi I really do want to share it. Share the experience with Char. Kasi nga, naiintindihan ko na mas masaya siya if it's shared with someone you love. Tsaka parang that's something kasi na gusto niyo din ko. Yes. Ano ka ba? Kung may jowa din ako, ba't ako mag-solo? Talaga. Kaya, Pero yun nga, ang one time lang na na-try ko mag-solo travel is yung for, yun nga, the business trip. Yes, saan po yun? Quiet na lang tayo. humble lang. So, ano nga, parang hindi ako sanay. And as an introvert din, tulad ni Ed, parang struggling din ako to ask other people for assistance. Na parang kahit kailangan ko na magtanong kung saan yung ganitong paano pumunta sa ganito, nahihiya talaga ako. Kahit dito sa Pilipinas, hindi ako ma-approach. Kung kaya So, mo i-figure out on your own. oo, as much as possible, ako ang maghahanap ng solution on my own. Kaya yun yung isa sa mga struggle. At saka, ewan ko kung masyado lang matagal or baka dahil malamig yung bansa, parang makakaramdam ka ng lungkot. Talaga. Yes, hindi sa pagka-OA ha, kasi parang mga 3 weeks lang naman yata. Pero hindi ko alam. I can, dyan. Basta parang may ganun, may mararamdaman kang lungkot na parang gusto mo na umuwi. Bakit ka ba nandoon? Kung you Ganun. need to share sana yung experience mo. Siguro, oo. Parang may ganung feeling. Oh. So even if it's for leisure. Yes. Okay. Mas ako kumbaga naman, syempre masarap din sa feeling na kumbaga ikaw wala kang ibang iisipin other than yourself. Pero there will be moments talaga na sana kasama ko or sana ma-share ko tong food na to or alam mo yun, kung kasama ko sana yung kapatid ko, hindi ako naligaw. Yung mga ganong moments. Pero Okay. of course, masaya pa rin yung overall experience. And that's why one thing na kino-consider namin as a couple, pag nagbubook kami ng flight is kasama namin kayo. Walang halong kaplastikan yun. Walang halong drama yun kasi nga syempre ano ba? Well, kami ano ba? Paano ba explain? Parang Tissue mo? You also hindi want naman to sa share it. hindi naman sa nag-asawa kami dalawa lang. Pero parang syempre, ayun, of course, we wanna masaya kasi mas pag- masaya. Mas Oo. marami. Oo. But we understand naman na may kanya-kanya tayong kaganapan sa buhay, highs and lows tayong nagaganap sa mga buhay natin. And ayun, okay na naman sa amin na mag-say no kayo sa mga namin, requests. I think lang sa akin naman, hindi naman, it's not just considering na gusto mong sumama or whatever. Again, madami tayong dapat i-consider. Money, number one, of course. talaga. Hindi naman kami pare-pareho ng financial capacity and priorities and whatsoever. So, work, ayoko nang mag-talk, pero basta, iba-iba talaga ang sitwasyon. So, Yes. dapat we are, kumbaga, yun nga, lagi tayong babalik dun sa, we have to be considerate, hindi lang laging emotional. Kasi, sino ba naman ang ayaw sumama sa travel? Iba-iba lang talaga ng sitwasyon. And, syempre, we have to prioritize our priorities. Diba? Which is, syempre, iba-iba. So, hopefully, marami kayong natutunan as a solo traveler. As couples. Ako kasi marami ako natutunan as a newbie traveler. Yes. That's it for now. Hopefully, you enjoy. And We'll see you on our Next. next episodes.